So yun guys, magpapalit tayo ngayon ng ating sprocket sa kadena. Kasi maalog na siya, hindi na rin siya safe. Tapos napansin ko kasi, pag iniikot mo siya, may part siya na mahigpit. Tulad nito. So yan, kita nyo yung clearance ng kadena. Pero pag iniikot ko yan, ito, ayan o, umigpit siya. Ito, sobrang higpit na. Kaya ang nakikita kong dahilan nito, baka hindi na match yung kadena o na-deform na siya. Tapos yan, mayroon siyang lagutok. Pag sa part na mahigpit siya, yun, nagkakaroon siya ng lagutok. So hindi pa kasi inabot ng ano to. Tingnan nyo guys, dito sa part na ito, kung papansin niyo, ayan o, tumatalon siya. Kaya unsafe na tong kadena ko na ito. Ayan o. So yan o. At dahil dyan, magpapalit tayo ng RK na kadena sa sprocket. So binili ko to na na hindi siya set. Kumbaga isa-isa ko siyang binili, pero sa same shop din siya. Kasi yung set nila is wala na tayong makikitang wala silang stock na 48. So dahil bumigat na yung motor natin, so kailangan natin magpalaki ng sprocket. Although naka 47 na yung natin, yung nakakabit ngayon. So hindi pa ako nakakontento, parang kailangan ko pa ng mas malaki pa ng kaunti. So tayo, kaya nag 48 tayo. Tapos yung size nito is 428 480. So kailangan natin ng 428 para sa mga heavy duty. Dahil mabigat na yung motor natin. So kailangan natin 428. Tapos yung kinuha nating kadena is ito yung niya, model niya, 428 HSBT heavy duty chain. So ito kasi is hindi siya o-ring type. Ang akala ko kasi basta RK na kadena is o-ring type siya. Pero ito, hindi siya o-ring type. Pero, siya? Super heavy duty. Kasi nagtanong na rin ako sa seller kung ano yung pagkakaiba ng HSBT na to saka yung KLO saka KRO. So, may pagkakaiba kasi yung mga yun guys. So, siguro papaliwanag ko na lang sa ibang video. Or na lang, i-attach ko na lang dito sa video natin yung conversation namin doon sa seller nito. So, ang seller kasi nito is kay Ace Precision Motor. Ace Precision. Tapos yung niya is 428 14T. Tapos yung haba pala nito is ang alam ko 132 yung nito yung haba, basta 132. Pag ganitong set yung kukunin nyo guys, tapos pang sniper 48 is kailangan yung haba nito kadena is 132. Kasi may mas mahaba pa dito yung 140 nila, tapos may maigsi naman, depende kasi yung set ng sprocket na gagamitin mo. So pag malaki na kasi yung sprocket, kaya kailangan mas mahaba din itong kadena. So yun. At magbabaklas na tayo at magkakabit na tayo. Tapos tingnan natin yung pagkakaiba ng kadena ko ngayon saka itong ipapalit natin na RK. So yung nakakabit ngayon na kadena natin is
ano siya, ano pala guys yung nakakabit na kadena natin, Motaro. So set din yung nabili ko nun. Kasi kaya nag-ano muna ako, yung nag-Motaro muna ako kasi mura lang ang Motaro. Kasi sinubukan ko lang talaga yung ano, yung 47 na ano na kadena, sprocket. Tapos ngayon is magpo-rotate tayo at yung motor natin is bumigat na siya. So yun, at magkakabit na tayo. So guys, yung pagkakabit na ito is nakaharap to. Itong may tatak RK. Tapos nandito yung mababasa mo yung ano. So guys, tip lang pala. Dito sa part na to, huwag kayong naghihigpit o nagluluwag ng mainit pa yung makina. Or huwag niyo masyadong higpitan pag naglalagay kayo ng yung guard niya dito. So madalas kasi ito nababali itong part na to. O kaya dito sa ilalim. So marami na akong nakitang ganun na ganun yung ano na. Ganun yung issue nila. So yun. Tapos ano dito, 8mm din to. May kasama isang sticker. Pwede pa naman itong kadena, itong mga sprocket. Pero kailangan na natin magpalit para mas sigurado tayo.
kadena naman tayo. Ay, kapit muna natin yung gulong. Tapos luwagan natin guys yung mga adjuster niya. Sagad muna natin siya. So bali guys, ikinabit muna natin itong chain guard niya. Kasi kawawa yung ano natin pagka ano, maulan kasi ngayon. Tapos tignan nyo guys yung ilalim. Tapos yung shock kawawa dyan. Para malinis tignan. So ang gagawin nyo guys pag magpapalit kayo ng ganito kadena sa sprocket, kailangan ito nakasagad dito. Saka tayo magpuputol ng kadena. Guys, naputulan natin siya. Okay. Nilinis mo ba yun doon? Parang di naman. Guys, isang tip pa para sa pagkakabit ng lock. So ang direction nito, nandito yung ano, yung ano niya pasukat. Basta pag nasa taas yung lock, pag ganyan siya. Pag ganyan yung lock niya, mapasok pa ganun. Pero pag nasa ilalim siya, ayan, pag nasa ilalim, papunta naman siya dun, papasok. Ang direction ng lock is papasok pa ganun. Huwag niyong pabalik na rin to na ano siya, yung nakasalungat. Kasi may chance na ano, matatanggal siya pag tumatakbo na siya, mabilis. So dapat ganyan yung position niya. So next gagawin natin dyan guys is babatakin na natin to.
So yan, kung napapansin nyo guys, wala na siyang katulad kanina. So consisted na yung clearance ng kadena. So yan. So ganun lang guys kadali magkabit ng kadena o magpalit. So yun, sa adjustment naman, may guide naman siya dito. Yung guhit dito. Dapat pantay siya. Hindi makita. Hindi siya makita guys. Tapos ang gagawin natin sunod is higpitan na natin siya. Okay na. So make sure lang na naigpitan natin lahat guys. Okay na yan. So isa pang tip guys. So ito yung yung lock ng pinagpalitan nating kadena. So itago nyo lang ito just in case na maputulan kayo ng kadena o mawala yung lock niya o bumigay siya, meron kayong extra. So yun, sa tagal ko nang nagmumotor ko guys, ito yung hindi ko winawala sa mga kasama sa mga tools ko. So yan. So yun lang guys, salamat kung nakakating ka sa part na to. At itong video na to pala guys ay para sa mga beginners at hindi para sa mga marunong na. The next morning. So yun guys, na ikabit na natin. So tingnan natin yung play niya. Wala kayong maririnig na na ingay, unlike dun sa pinagpalitan natin yung Motaro. Eh ito ang tahimik ng play niya. Ayun Kaya ang tendency nito, yung takbo natin ay magiging smooth. Napakatahimik. So yan na guys, ang tahimik niya, ang smooth niyang paikutin Medyo pricey lang talaga tong RK na na sprocket sa kadena. So kung wala naman kayong budget sa mga ganitong sprocket sa kadena, pwede naman kayo sa Motaro. Okay naman siya. Yun nga lang, ang kaibahan lang talaga nila is yung quality nila. Saka yung play niya, hindi unlike dito na ang tahimik niyang tahimik siya.
So yun lang guys yung magiging review natin dito. At kung nakakating ka sa part na to ay inaanyahan kitang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa tayo na i-upload. Alright.